The Lord be with you. and with your A spirit. reading from the Holy Gospel according to St. Luke. Glory to you, O Lord. When Jesus had finished all his words to the people, he entered Capernaum. A centurion there had a slave who was ill and about to die, and he was valuable to him. When he heard about Jesus, he sent elders of the Jews to him, asking him to come and save the life of his slave. They approached Jesus and strongly urged him to come, saying, "He deserved to have you do this for him, for he loves our nation and he built a synagogue for us." And Jesus went with them. But when he was only a short distance from the house, the centurion sent friends to tell him, "Lord, do not trouble yourself, for I am not worthy to have you enter under my roof. Therefore, I did not consider myself worthy to come to you, but say the word, and let my servant be healed. For I too am a person subject to authority, with soldiers subject to me. And I say to one, 'Go,' and he goes. To another, 'Come here,' and he comes. And to my slave, 'Do this,' and he does." When Jesus heard this, he was amazed at him, and turning, said to the crowd following him, "I tell you, not even in Israel I have found such faith." When the messengers returned to the house, they found the slave in good health. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Palagi nating sinasabi ito sa misa, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. I'm not worthy to receive you, but only say the word, and I shall be healed. Magkaiba po yung magpatuloy sa magpatuloy. Magpatuloy is to welcome you. Magpatuloy is to continue with you. Bago ka magpatuloy ka muna. Kailangan mong tanggapin muna ang Diyos. I would say there are people who are blessed with good health that in their whole lifetime, they were never been sick, never been hospitalized. Kung nagkasakit man, baka sipon lang. Ano po? May mga taong ganon. Pag tinanong mo, nalaman mo, hanggang kamatayan, tinapos ang buhay na bigla na lang namatay na hindi nagkasakit. Pero mayroon din mga taong kapapanganak pa lang, palagi na may sakit. Yun na ang krus ng magulang, na ang anak ay palagi may sakit, may karamdaman, at hindi na naabot ang pangarap, dala ng karamdaman. Pero ang ating mga pagbasa sa araw na ito ay hindi tungkol sa karamdaman, kundi sa mga taong naninikluhod para sa kanila. The readings of today does not speak about sickness, but of people who intercede for them. Kung inyo pong pinakinggang mabuti ang Ebanghelyo, ang centurion ang nakikiusap para sa kanyang alipin. It was the centurion who interceded for his slave who is dying. Not only sick, but dying. Iba yung ikaw ay may sakit at iba yung ikaw ay malapit na. Di po ba? Pagkamisan, hindi natin alam kung ako'y malapit na.
O masakit lang ang ulo, hindi po ba, ano? Hindi natin alam. Hindi natin alam. Pagkamisan, ang lusog-lusog natin, maya-maya, patay na. Di ba? Alam niyo naman ang isa sa aking apostolado ay ang retired and sick priest of Kadiwa sa pagkapari. Ang palagi kong patawarin ako. Ano pa? Kasi pagkasama mo yung mga pari, pag pinupuntahan mo, kita mo yung mga may sakit, taon-taon, pahina ng pahina. Minsan hindi maalis sa isip ko, sino kaya matitira dito next year? Di ba? Kaya nga sabi ko, patawarin niyo ako, hindi po ba? No? Pero minsan, yung isang obispo, sabi niya doon sa misa, sabi niya, good to see you. Sabihin mo sa katabi mo, good to see you. Ano po? I might not see you again next year. Ano po? Ha? Sinabi niya yon, sabi niya. Tapos, sabi ko, oh, grabe naman si Bishop. Ano po? Tapos sabi niya, sinasabi mo yung sa katabi mo, kasi baka ikaw ang patay na. Baka ikaw. Bakit pag patay na? Yung kabila palaging iba, ano? Ayaw mong tanggapin na ikaw. Na ikaw yung nangangailangan. Na ikaw yung dapat naninikluhod. Ano po? Ano ibig kong pagtunan ng pansin? Yung centurion ba naglilingkod sa sinagoga? Hindi. Yung centurion ba naniniwala kay Jesus? Hindi. Pero, yung mga elders interceded for him because of what he has done. For the community. Tingnan niyo, pakinggan niyo mabuti. For what he has done in the community. Hindi ito nagsisimba. Pero may mabuti itong ginagawa sa komunidad. Palagi ko po yan sinasabi. Ang Diyos ay marunong tumanaw ng utang na loob sa mga taong gumagawa ng mabuti. Sino yung pinapakinggan ng Diyos? Yung nagsisimba na walang ginagawang mabuti o yung hindi nagsisimba na gumagawa ng mabuti? Naintindihan po ninyo ako? So sasabihin nyo, oy, pwede naman pala hindi magsimba, gumawa na lang ng mabuti. Hindi po ba, ano? Alam ko laman ang utak ninyo. Ano po? Pwede naman palang magsimba, hindi. Oo. Pwede naman siguro. Pero, ang pinag-uusapan natin ay, sino ang pinakikinggan ng Diyos? Hindi po ba? Sapat ba na ikaw ay pinakikinggan ng Diyos? Hindi. Sapagkat ang adhikain ng lahat ay, hindi lang ako'y pakinggan, hindi lang yung ako ay paggalingin sa aking karamdaman, kundi maabot ko ang aking kaligtasan. Kung inyo pong pinakinggan ng mga pagbasa kahapon, ang kadahilanan ng pagdating ng Diyos ay tayo ay maligtas. Sapagkat may mga taong hindi gumagaling sa karamdaman, pero naliligtas. At may mga taong hindi nagkasakit, pero hindi laligtas. Sana po maliwanag sa atin. Maliwanag sa atin. Kaya nga po, nanikluhod ang bayan para sa centurion, ang centurion ay nanikluhod para sa kanyang lingkod. At inamin ng centurion na hindi ka karapat-dapat na pumasok sa tahanan ko kasi alam ko kung sino ako. Meron siyang kababaang loob na aminin sa harapan ng Diyos, Lord, hindi ako karapat-dapat. Hindi ako karapat-dapat. Naninikluhod lang ako para sa aking lingkod. Mahalaga yun. Knowing who we are in front of God. Kaya nga, ito'y paalala sa lahat. Ano po? Hindi sapat na ikaw ay nagsisimba kung wala kang ginagawang mabuti.
dapat may ginagawa kang mabuti. At sa iyong ginagawang mabuti, mayroong pagtanaw ng utang na loob, maging ang Diyos sa iyo. Ang hindi mo ba pagsisimba ay dahilan para ang Diyos ay hindi ka puntahan? Hindi. Lahat ay pinupuntahan ng Diyos. Lahat ay pinupuntahan ng Diyos. Pinuntahan niya ang tahanan. At ang kamakhamangha, saan namangha ang Diyos? Namangha ang Diyos dahil ang isang taong ito, hindi naman nagsisimba, pero ganon ang pananampalataya. Mahirap yung simba ka ng simba, nubina ka ng nubina, lahat na lang ng dasal ginawa mo, pero pag ikaw naman ay nagkasakit, para namang wala kang Diyos na kilala. Ang malungkot na kwento dyan, nagsisimba, naglilingkod sa simbahan, tapos pag nagkasakit ang anak, dadalhin sa ambularyo. Yan ang malungkot na kwento. Dadalhin sa ambularyo. Pausukan ng kunyang ganyan, at sasabihin ng ambularyo, di ba, dinudura-duraan. Hindi mo nga yan pala padapuan ng langaw, tapos paduduruan mo, hindi po ba? No? Didikitan ng mga papel-papel na ganyan. Naniwala ka naman. Di po ba? Mga minamahal na mga kapatid. Ang pananampalataya ay lumalago sa maliliit at dahan-dahang pakikipagniig sa Diyos. A little communion with God. Sometimes our sickness is a way for God to draw us closer to Him. Or perhaps an opportunity for us to open our house to Him that He may come to us. Inuulit ko, ang mga karamdaman, pagkaminsan ay dahilan para tayo lumapit sa Diyos, o kaya ay isang pamamaraan upang bigyan at buksan ng ating mga kalooban upang ang Diyos ay makapasok sa atin. It is an opportunity. Bakit tayo nagnunubina kay Padre Pio? Si Padre Pio ba ang nagpapagaling? Hindi. But Padre Pio is a very good intercessor for those who ask for prayer. For those who ask for prayer. My dear friends, my brothers and sisters, perfection will come maybe at the end of our lives as we try to let go of things that is not of God and allowing God to come into our lives. Hindi pwedeng walang laman ang puso. Inuulit ko, mula sa pagkatao ng pagkakasala tungo sa buhay na punong-puno ng pananampalataya. Kahit nga si Bruce Lee, alam ito Ang alin? Ang bote na puno na, wala ka nang may lalagay. Kung gusto mong pumasok si Jesus sa buhay mo, yung mga bagay na nasa loob, ay kailangan mong palabasin. Sapagkat kung puno na, wala nang pwedeng ipasok. For God to enter into our lives, you need to let go of things that is not of God. At yun ang tanong, ano yung mga bagay-bagay sa buhay natin na hindi para sa Diyos, hindi maka-Diyos, at kailangan nating alisin upang ang Diyos ay makapasok sa ating mga buhay? You ask yourself, ano yung mga bagay-bagay sa aking buhay na marahil hindi naman maka-Diyos. Maaring nung una, hindi ito kasalanan, pero nag-o-occupy ito ng lugar sa aking buhay kung saan ang Diyos ay walang lugar. What are the things in your life that prevents God from entering into your hearts? That we know God wants to come into our lives. My dear friends, my brothers and sisters, many times I have said this, I rather be sick with God than healthy without God. I rather be sick with God
than healthy without God. Because at the end, we will leave this world. Lilipas ang lahat. Nakikiraan lang tayo. Sayang ang panahon ng mga pagtawang wala ang Diyos. Mabuti pang lumuluha kang kasama ang Diyos kaysa tumatawa kang wala ang Diyos. Mabuti pang nagugutom ka na may Diyos kaysa busog ka na walang Diyos. Mabuti pang ikaw ay bigo na may Diyos kaysa punong-puno ka ng tagumpay na walang Diyos. The invitation of today is to understand who we are before God. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling ako. My dear friends, my brothers and sisters, if you open your hearts to God, you will experience wonder beyond your comprehension. Amen. Yung po mga nagtatanong kung magtitinda daw ako ng libro. Ano po? Supposed to be sa September 22 ay magdadala ng libro ang St. Paul, pero as of the moment, wala na pong libro. Nagre-reprint sila na po. But yung pong nagtatanong na, Father, mag-ano ka ba? Mag-pipirma ka ba? Sa 22 na lang. Ano po? Kasi sa 22, ang kasunod na misa ko dito rin. Ay di pagkatapos po ng veneration of the relic, ay pipirma ko. Ano po? Sa libro ha? Sa libro. Baka kung ano papipirmahan nyo sa akin. Sa libro lang. Ano po? Ha? Sa 22 po. September 22. Ano po? Going back to what I've said, I hope you're getting the point. Ano po? The centurion has no relationship with God. He was just good. But he interceded for his slave. Look at it. And yet God wanted to come into the house of the centurion. The centurion, even though do not know God personally, was exalted by God because of his faith. You don't need to enter. What I want you to understand, my brothers and sisters, it's good that you go to church and pray. But what God wants from you is to invite God to your home. Gusto ng Diyos na kayo'y nagsisimba, pero mas gusto ng Diyos na inaanyayahan niyo siya sa inyong mga tahanan at buhay. At pag naanyayahan nyo na, pinapasok nyo na, ano pong panalangin natin? Sa panalangin ni Padre Pio ng Petrocina, that you may stay, Lord. Stay with us. Sickness, name it, whatever problems, they might be just an opportunity to ask God to come and to open our hearts for Him. My dear friends, my brothers and sisters, again, I rather be sick with God than healthy without God. I rather be hungry with God than full without God. I rather be poor with God than rich without God. The Lord be with you. And with your spirit. And may Almighty God bless you and your family, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. We go in peace to love and serve the Lord. Thanks be to God.